Hello po sa inyong lahat, Miss Terry. Ako nga po pala si Albert at nais ko lang ibahagi sa inyo ang kwento ng lihim na matagal nang nakatago, ang sikreto ng aking mga magulang. Sana po ay pakinggan ninyo ang kwento kong ito. Lumaki akong ulila sa ama. Ayon kay nanay, pumanaw daw si tatay bago pa ako isilang. Sa kabila po nito, hindi ako pinabayaan ni nanay. Nagsumikap siya upang maitaguyod ang aking pag-aaral. Napakahirap, Miss Terry, pero kahit kailan, hindi ko siya nakitang sumuko. Lumaki ako sa Bulacan, kasama si nanay at ang ilang kamag-anak niya. Tahimik ang buhay namin doon hanggang sa isang araw. Sinabi ni nanay na kailangan naming bumalik sa probinsya. "Anak, sa makalawa, pupunta tayo sa probinsya ha?" Ang sabi ni nanay habang nag-aalmusal kami. Ha? Bakit biglaan naman ay? Bakit po tayo pupunta doon? Anong gagawin natin? "May kailangan lang akong asikasuhin. 1 linggo lang naman tayo doon." Walang ibang naging rason si nanay tungkol sa pagpunta namin sa Dumaguete. Lingid sa aking kaalaman na dito na po pala nakabalot ang nakatagong lihim nila tatay. Ilang taon na ang nakararaan. Gusto ko pa sanang magtanong, pero alam kong hindi basta nagsasabi si nanay ng mga plano niya, kaya't sinang-ayunan ko na lamang siya. Sige po, Nay. Magpapaalam muna ako sa trabaho. Nang dumating ang araw ng aming pag-alis, bumiyahe kami papunta sa Dumaguete. Tahimik lang ako sa tabi. Nagtataka kung bakit bigla kaming aalis ng ganito. Ang buong akala ko, iyon na ang destinasyon namin. Nay, nandito na tayo sa Dumaguete. Saan po ba tayo pupunta rito? "Hindi pa dito ang pupuntahan natin, anak. Sakay pa tayo ng ferry." Ferry? Papunta saan? Nakita ko na lang si nanay na nag-book na ng schedule ng ferry papunta ng Siquijor. Hindi naman ako masyadong matatakotin, Miss Terry. Pero sino ba ang hindi makakaramdam ng kaba kapag narinig ang mga bali-balita tungkol sa lugar na yun? Ayon sa sabi-sabi ng mga tao, maraming kakaibang nilalang ang naninirahan doon. Mga nilalang na hindi mo gustong makatagpo, lalo na sa dilim. Nay, papuntang Siquijor to ah. Anong gagawin natin doon? Oo, anak, doon tayo pupunta. Pero Nay, hindi ba marami daw doon? Napangiti si nanay at huminga ng malalim. "Huwag kang magpapaniwala sa mga sabi-sabi, Albert. Hindi naman lahat ng naririnig mo ay totoo. Makikita mo kapag nando na tayo, mamamangha ka. Maganda ang lugar na yon." Hindi na ako kumontra pa, Miss Terry. Nakita ko kasi sa mukha ni nanay na buo na ang kanyang desisyon. Kaya hinayaan ko na lang siya. Ngunit kahit sinubukan kong kumalma, hindi maalis sa isip ko ang mga naririnig ko tungkol sa Siquijor. May kung anong bigat sa dibdib ko na hindi ko mapaliwanag. Pagdaong namin ng ferry sa pampang ng Siquijor, hindi ko maiwasang mamangha. Parang paraiso, Miss Terry. Ang puti ng buhangin at ang dagat, napakalinis at napakalinaw
na halos makikita mo na ang ilalim. Sa unang tingin, tila katang-isip lang ang mga kwentong naririnig ko tungkol sa isla. Pagkababa namin, sinalubong agad kami ng isang lalaking balingkinita ng katawan niya pero halatang batak sa trabaho. Kitang-kita ang kanyang matitigas na kalamnan sa braso at binti. May aura siyang parang sanay na sa hirap ng buhay, ngunit kalmado ang kilos at may mga matang tila nangungusap. Kanina pa ba kayo nag-aabang sa amin? Pasensya na kung medyo natagalan kami. Ay hindi, sakto lang naman. Kamusta kayo? Ayos lang, Pilo. Ito nga pala si Albert, ang anak namin ng kuya mo. Napatigil ako nang marinig ang pangalan niya. Kapatid pala siya ni tatay. Isang taong hindi ko kilala, pero kamag-anak ko pala. Kamusta ka, Albert? Ang laki mo na pala. Napatango na lamang ako. Medyo naguguluhan pa rin, pero iginagalang ko ang pagpapakilala ni nanay, kaya agad naman akong nagmano. Mano po, Tito Pilo. Ang tricycle ni Tio Pilo ay halatang pinagdaanan na ng maraming taon. Kinakalawang na ang mga bahagi nito at nanginginig ang makina habang tumatakbo. Pero sapat pa rin ito para makarating kami sa kung saan man kami patungo. Dalawa kaming nasa loob ni nanay at si Tio Pilo naman ang nagmamaneho. Habang umaandar kami, hindi ko maiwasang titigan ang tanawin. Ang mga puno, bundok at ang mga tahimik na daan ay napakaaliwalas at napakaganda. Naisip ko nga, misteri, nakakapanghinayang naman. Kung noon pa man pala ako nakapunta rito, siguro enjoy na enjoy ko ito, lalo nung bata pa lamang ako. Pagkalipas ng halos isang oras, huminto si Tio Pilo. Hanggang dito na lang tayo ha. Kailangan na nating maglakad papunta sa bahay. Kinuha namin ang aming mga gamit at sumunod sa kanya. Habang naglalakad, narinig ko ang tunog ng mga kuliglig at huni ng mga ibon. Sa di kalayuan, may ilang tao kaming nadaanan. Ayon kay nanay, malalayong kamag-anak daw yon nila tatay at ang iba naman ay matagal na nilang kaibigan. Magiliw naman silang bumeso kay nanay at kay Tio Pilo. Pero hindi ko maiwasang mapansin na yung iba, parang tila sinisipat nila ako. Pagkatapos ng ilang minutong paglalakad, tumambad sa amin ang isang bahay. Gawa ito sa hollow blocks at may kalumaan na. May mga lumot sa gilid ng pader at bakas ng panahon sa bubong. Dito kami tumira ng tatay mo noong magtanan kami, Albert. Sabi ni nanay habang pinapasok kami ni Tio Pilo sa bakuran. Talaga po, Nay? Bakit nga po pala nandito tayo? Malalaman mo rin, anak. Pagpasok namin, sinalubong kami ng isa pang babae. May katabaan, maliit pero magiliw ang ngiti. Ito pala si Tia Lagring, isa pang kapatid ni tatay. Masaya siyang makita kami, lalo na ako. Si Albert ba ito? Ang laki-laki mo na! Sabi niya habang tinatapik ako sa balikat. Pinapasok niya kami at pinaghain ng pagkain. Habang kumakain kami, masaya akong makita ang ilan sa mga pinsan ko sa side ni tatay. Masaya ang kwentuhan nila, pero nananatili ang tanong sa isip ko, bakit nga ba talaga kami nandito? Pagkatapos naming kumain, sinabihan ako ni Tio Pilo na sumama kay Melvin, ang isa kong 10 taong gulang na pinsan. Melvin, samahan mo muna ang Kuya Albert mo ha. Pakita mo sa kanya yung batis dyan.
maganda doon. Siguradong magugustuhan niya yon. Sige po, Tay. Tara na, Kuya. Ang ganda doon, promise. Tumingin ako kay Nanay. Tila nagtatanong kung dapat ko bang sundin. Ngumiti lamang siya sa akin. Isang ngiting nagsasabing, sumunod ka lang. Kaya wala akong nagawa kundi sundan si Melvin palabas. At habang naglalakad kami, wala siyang tigil sa kwento. Tipikal na madaldal na bata, pero ramdam ko sa kanyang boses ang saya at pagka-inosente. Kuya, ang bagal mo namang maglakad. Bilisan mo naman. Sabi ni Melvin habang tumatakbo papunta sa unahan. Ngumiti lang ako pero nanatili ang kaba sa aking dibdib. Napakaganda ng tanawin, Misteri. Pero bakit parang napakabigat ng hangin dito? Habang binabaybay namin ang makitid na daan papunta sa sinasabing batis, ramdam kong parang may ibang presensya sa paligid. Mga ilang minuto rin ang inabot ng lakaran namin. Dumaan pa kami sa isang tulay na makitid din at gawa sa kawayan. Sa bawat hakbang, lumalangit-ngit ito, kaya maingat na maingat kaming tumawid. Pagkatapos ng tulay, tumambad sa akin ang isang napakagandang batis. Parang isang paraiso na ngayon ko lang nasilayan, Misteri. Napakalinaw ng tubig na parang salamin at sa dulo nito ay may mababang talon na tila mini falls. Marahil kaya nananatiling malinis at malinaw ang batis na ito ay dahil hindi masyadong napupuntahan ng mga turista. Hindi mo talaga aakalain na may ganitong lugar sa isang liblib na bahagi ng Siquijor. Napakaganda pala dito, Melvin. Opo, Kuya. Sabi ko sa'yo, maganda talaga dito eh. Pero, wala po bang ganito sa inyo? Ay nako, wala. Puro building at mall lang ang makikita mo doon. Talaga? Gusto ko ding makakita ng building at mall eh. Sige, paglaki mo, ipapasyal kita doon sa mall, ha? Talaga, Kuya? Pangako yan ha? Oo naman. Basta mag-aral kang mabuti para payagan ka ni Tio. Habang iniikot ko ang paningin sa kagandahan ng batis, bigla kong narinig ang pagbagsak ng tubig. Napalingon ako at nakita kong tumalon na pala si Melvin at nagsimula ng lumangoy. Napahanga pa nga ako sa kanya, Misteri. Napakagaling niyang lumangoy kahit bata pa siya. Samantalang ako, ni hindi marunong, kaya nanatili na lang ako sa gilid. Pinapanood siya habang masaya siyang naglalaro sa tubig. Habang abala ako sa pagmamasid, bigla kong napansin ang isang lalaki sa kabilang bahagi ng batis. Parang matanda lamang siya ng ilang taon sa akin. Nakapako ang malamlam niyang tingin sa akin. Para bang nagtataka siya kung sino ako at bakit ako naroroon. Tahimik lang siyang nakatayo na tila sinusuri ako mula ulo hanggang paa. Hindi ko rin alam kung taga rito siya o isa ring dayo tulad ko. Para ipakita na hindi ako estranghero, tinawag ko si Melvin ng medyo malakas. Melvin, tara na, uwi na tayo. Sige po, Kuya. Aahon na din po ako. Sagot nito habang lumalangoy pabalik sa pangpang. Pagbaling ko ng tingin sa lalaki, nagulat ako, Misteri, dahil wala na siya. Para siyang bulang bigla na lang naglaho. Inikot ko ang paningin ko, ngunit wala akong makitang bakas kung saan siya nagpunta o kung saan siya namalagi. Bahagya akong nahiwagaan kasi ang bilis ng pangyayari. Imposibleng sa ganitong kakapal na halaman makaalis siya nang hindi man lang gumagalaw ang mga sanga o dahon sa paligid.
Kuya? Bakit po? Ano yung hinahanap mo? May lalaki kasing nakatayo doon sa dulo kanina. Pero biglang nawala eh. Wala naman po akong nakitang lalaki. Baka guni-guni mo lang yun, kuya. Ganun? May mga engkanto ba dito? Tanong ko sa bata. Sinusubukang gawing biro ang sitwasyon kahit na bahagya na akong kinakabahan. Meron po, kuya. Pati aswang, meron din. Lah, tinatakot mo lang ako eh. Tara na nga, umuwi na tayo. Meron po talaga, kuya. Pero hindi dito sa lugar natin. Nasa kabilang bahagi sila. Bakit parang alam na alam mo? Nakakita ka na ba? Hindi pa. Pero iyan lang po yung sabi ni tatay. Baka tinatakot ka lang niya para hindi ka lumayo dito. Ikaw talaga oh. Habang pinipilit kong pakalmahin ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagbibiro ko. Misteri, bigla akong may napansin. Isang kakaibang liwanag mula sa likuran ni Melvin. Nanlaki ang mga mata ko. Isang bolang apoy, Misteri. Nagbabaga ito at lumulutang sa ere. Dahan-dahang papunta sa direksyon namin. Agad akong tumayo at hinila si Melvin. Niyakap ko siya ng mahigpit at walang pag-aalinlangan. Tumalon kami sa tubig. Ramdam ko ang lamig ng batis habang bumagsak kami sa mababaw na bahagi nito. Kuya, ano ka ba? Nakakabigla ka naman. At saka sana naghubad ka muna ng damit kung gusto mo palang maligo. Hindi ko siya sinagot. Pilit kong hinahanap ang bolang apoy na nakita ko kanina. Pero wala na ito. Ang bilis nitong nawala. Tara na Melvin, umuwi na tayo. Bakit po, kuya? Akala ko gusto mo pang lumangoy. Dali-dali kaming naglakad pabalik. Hindi na ako makapaghintay na makauwi dahil sa takot na nararamdaman ko. Pagkarating namin ng bahay, agad akong sinalubong ni nanay. Kita ko ang pagtataka sa mukha niya nang makita ang basang damit ko. Albert, bakit basang-basa ka? Anong nangyari? Nahulog lang ako sa batis, Nay. Pilit akong ngumiti para mawala ang kaba ko. Hindi ko na rin sinabi ang tungkol sa bolang apoy. Baka isipin pa niya na tinatakot ko lang si Melvin sa mga kwento ko. Matapos kumain ng hapunan, maaga kaming nagpahinga. Tahimik ang paligid at walang ibang maririnig kundi ang tunog ng mga kuliglig sa labas. 7:00 pa lang ng gabi, pero parang hating gabi na sa dilim at katahimikan. Si nanay po ay nahiga sa papag, habang ako naman ay naglatag ng banig sa sahig. Gusto ko sanang tanungin kung bakit kami nandito, kung ano ba talaga ang pakay namin sa lugar na to. Ngunit agad naman siyang nakatulog, kaya wala akong nagawa kundi pilitin ang sarili kong matulog na din. Mga bandang 10:00 ng gabi, bumangon ako para umihi. Lumabas ako ng kwarto, dahan-dahang naglakad sa sala para hindi makalikha ng ingay. Habang papunta ako sa banyo ay bigla akong napatigil. Sa sulok ng sala, may nakita akong lalaki. Nasa sofa ito, nakaupo at nakayakap ang kanyang mga braso sa mga tuhod. Nakayuko ang kanyang ulo, kaya hindi ko makita ang kanyang muka. Tiyo Pilo, ikaw ba yan? Tanong ko rito, sinusubukang basagin ang katahimikan. Pero wala po siyang sagot, kaya lumapit ako ng bahagya. Tiyo Pilo, si Albert po to. Ano pong ginagawa niyo dyan?
Muli kong tanong, mas malakas na ngayon para marinig niya. Pero wala pa rin siyang sagot, Misteri. Hindi ito gumagalaw. Hanggang sa dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo. Ang mukha niya, Misteri, hindi ko makakalimutan. Maputla, namumula ang mga mata at para bang wala itong kaluluwa. Bigla siyang tumayo at mabilis na sumugod sa aking direksyon. Napasigaw ako ng malakas. Halos mabuwal ako sa likod dahil sa sobrang takot. Ang tunog ng sigaw ko ang gumising kila nanay at Tiyo Pilo. Agad nilang binuksan ang ilaw at doon ko nakita ang lalaking nasa harap ko, nakaluhod sa ibabaw, nakatitig ng matindi. Napansin kong parang pamilyar ang itsura niya, pero hindi ko maalala kung saan ko siya nakita. Kuya, ano ba? Nagising ka na naman sa kalagitnaan ng gabi. Kuya? Tanong ko sa sarili ko. Ang bilis ng tibok ng puso ko at hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari. Hanggang sa lumapit si nanay, inalalayan ako upang makabangon at kumalma. Nay, kapatid rin siya ni tatay? Tanong ko kay nanay, naguguluhan habang sinusundan ng tingin si Tiyo Pilo at ang lalaki. Huminga ng malalim si nanay bago sumagot. Hindi, Albert. Hindi siya kapatid ng tatay mo. Pero bakit kuya yung tawag ni Tiyo Pilo? Tinawag siyang kuya ng Tiyo Pilo mo. Dahil siya ang tatay mo, Albert. Para akong nabingi, Misteri. Sa buong buhay ko, naniwala akong patay na ang tatay ko. Pero ngayon, narito siya sa harapan ko pa mismo. Pero ang mas masakit po, nakita ko siyang nasa ganoong kalagayan. Para bang hindi siya nasa matinong pag-iisip. Ano, Nay? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sa mga panahong yun, Misteri, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Tahimik lamang si nanay, pero baka sa mukha niya ang lungkot at pagsisisi. Napansin kong si Tiyo Pilo ay tahimik na rin, pero bigla siyang sumingit sa usapan. Hindi ba alam ni Albert ang lagay ni kuya? Hindi ulit sumagot si nanay. Tumayo siya at pumasok na lang sa kwarto. Iniwan kaming tatlo sa sala. Habang tahimik kaming nakaupo ni Tiyo Pilo sa sala, sinimulan niyang ikwento ang mga nangyari sa nakaraan. Mahina ang kanyang boses, ngunit bawat salitang lumabas sa bibig niya ay parang pumipiga sa puso ko. Tiyo Pilo, ano pong nangyari sa kanya? Ramdam ko ang bigat sa kalooban ni Tiyo bago ito sumagot sa akin. Magaling na antingero ang tatay mo. Sa katunayan niyan, pamilya talaga kami ng mga antingero. Pero ang tatay mo ang naiiba sa lahat. Kami na ang huling salin ng pinagpasahan ng aming mga ninuno. Bata pa lang kami, lumalaban na ang lolo at tatay namin sa mga aswang, engkanto at mga mambabarang. Pero hindi ko naiintindihan, bakit po siya nagkaganito? Nung mamatay ang lolo at tatay namin, kami ang nagpatuloy sa paglaban sa mga iba't ibang uri ng nilalang. May nakasama kami dati na matalik na kaibigan ng tatay mo. Ito ay si Erning. Sa lahat ng pinupuntahan namin ay lagi namin itong kasama. Hanggang sa isang araw ay may lumapit sa amin na matandang mag-asawa na humihingi ng tulong. Tungkol ito sa anak nilang babae na binabarang. Inalok ang tatay mo
na ibibigay nila ang lahat ng kanilang ari-arian, mailigtas lamang iyong anak nilang babae. Pumayag ang tatay mo, pero hindi niya hangad ang magiging bayad sa kanya o kahit anong malaking salapi. Napakabait pala ni tatay, tiyo. Walang kaduda-duda, napakabait talaga ng tatay mo, Albert. Pero yun din ang naging dahilan bakit siya nagkaganyan. Ano? Bakit po, tiyo? Anong nangyari? Yung huling ginamot namin ang naging mitya kung bakit siya nasa ganyang estado. Pinunta namin yung anak ng mag-asawa sa kanilang bahay. Doon ay nanlumo kami sa sinapit ng dalaga. Hirap na ito sa ginagawa sa kanya ng mambabarang. Ginawa lahat ng tatay mo ang magagawa niya para lang masagip ang babae na kalaunan ay naging asawa niya. Ano? Si nanay po ba? Si nanay po ba ang tinutukoy niyo? Oo, Albert. Natalo ng kapatid ko ang nambabarang sa nanay mo. Pero lingid sa kaalaman namin ay yung palang si Erning ay nagkagusto sa nanay mo. Yung Erning po, yung matalik na kaibigan ni tatay, iisa pong mambabarang? Dito, Misteri, halos nabibigyan na ng kabuuan ang kwento ng aking tatay na hindi ko narinig dahil sa sobrang paglihim sa akin ni nanay. Oo, Albert. Si Erning ay tinuring na matalik na kaibigan ng tatay mo. Pero dahil sa sobrang pagkagusto niya sa nanay mo, ay binarang niya ito. At dahil sa pangyayaring yun, sa pagliligtas ng tatay mo, nagtanim lalo ng sama ng loob si Erning para sa kuya ko. Umabot na sa puntong namatay si Erning dahil sa panggagamot at paglaban ng kapatid ko sa kanyang mga binabarang. Pero bago mamatay si Erning, naisumpa niya ang kapatid ko na naging dahilan kung bakit siya naging ganyan ngayon. Maluha-luha ako sa mga narinig ko sa mga kwento ni Tio Pilo. Wala akong kaalam-alam na ganun pala kalalim ang nangyari sa amin. Buntis ang nanay mo nang mangyari ito sa tatay mo. Dahil sa takot naming baka pati kayong dalawa ay tamaan ng sumpa, minabuti namin na palayuin kayo dito sa lugar. At marahil yun na din ang naging rason ng nanay mo para wag na rin sabihin sa iyo ang katotohanan. Kung ganun pala, Tiyo, bakit naman bigla-biglang pumunta kami ngayon ni nanay dito? Ikinagulat naming dalawa ni Tio Pilo ang isang boses mula sa likuran namin at bigla itong nagsalita. Dahil sa malapit nang mamatay ang tatay mo, Albert. Nay, ano pong sinasabi niyo? Binanggit ito sa akin ng iyong Tio Pilo. Kaya minabuti ko agad na makauwi dito para abutan mong buhay pa ang tatay mo. Kitang-kita ko ang pagpatak ng luha ni nanay habang sinasabi ito sa akin, Misteri. Kahit man ako, hindi ko rin napigilan ang pagtulo ng aking luha. Pero paano niyo naman nalaman yun, Tiyo? Yun ba ang sinabi ng doktor? Ngayon lang kami nagkakilala. Ngayon ko lang siya nakita. Ngayon ko lang nalaman na may tatay pa pala ako. Maluhaluhang bigkas ko kay Tio Pilo. Parang bigla akong binalot ng panghihinayang at lungkot. Albert, alam ko ang pinagdadaanan mo ngayon. Paano po, Tito? Ngayon ko lang nakita si tatay. Tapos mawawala na pala siya agad. Hindi ko na talaga napigilan ang pag-iyak, Misteri. Huminga ng malalim si Tio bago sumagot. Tingin mo ba, hindi masakit sa akin na makita ang kuya kong nagkakaganyan? Pasensya na po, Tio. Pero
Paano niyo ho talaga nasabing malapit na siyang mawala? Nag-angat ng tingin si Tio, para bang binabalikan ng isang alaala. Isang gabi, habang tinitignan ko siya sa kanyang kwarto, nakita ko siyang nakaupo sa papag. Pero hindi yung ganyang itsura o anyo. Nakita ko yung dating anyo niya. Nung bata-bata pa siya, matipuno, malusog. At tumitig siya sa akin. Nagpasalamat. Lalapitan ko sana siya, pero pinigilan niya ako. Ang tanging hiling lang niya sa huling pagkakataon ay makita ka. Parang may malaking alo ng emosyon ang dumaloy sa kwarto nang marinig ko yun, Misteri. Napayuko kami, sabay na tumulo ang aming mga luha. Pagtapos maglahad ng mga lihim ni Tio Pilo, nagpasya akong bantayan si tatay sa kanyang higaan. Ayaw sanang pumayag ni Tio dahil alam niyang delikado. Baka daw masaktan lang ako nito. Pero sa huli, sinabi niyang sa sala na lang siya matutulog para kung sakaling may mangyari, madali siyang makakapasok. Ganon din naman si nanay. Iniwan niya ako sa kwarto kasama si tatay. Tahimik akong naupo sa tabi ng papag ni tatay. Pinagmamasdan ang kanyang katawan. Hindi ko mapigilang lumuha, Misteri. Bakit sa ganitong pagkakataon pa kami nagkita? Bakit sa panahon na halos wala na siyang natitirang oras? Habang nakatitig ako sa kanya, may napansin akong larawan na nakapatong sa lamesa sa tabi ng higaan. Larawan ito ng isang matipunong lalaki. Ito siguro yung itsura ni tatay noon. Pero Misteri, habang tinititigan ko ang mukha nito, para bang nagiging pamilyar ang mukha nito sa akin. Hanggang sa bigla akong tumayo, dala ang larawan at nagmamadaling pumunta sa sala. Ginising ko agad si Tio. Tio! Tio! Gising! Gumising po kayo! Oh! Ano yun, Albert? May nangyari ba? Nagwawala na naman ba ang tatay mo? Pinakita ko ang hawak kong larawan. Tio! Ito po ba si tatay dati? Bago siya magkaganyan? Ay! Oo, Albert! Yan nga ang tatay mo! Nagulat naman ako sa'yo! Akala ko'y may nangyaring masama! Kung gusto mo ay dalhin mo na yung larawan pag uwi niyo ng nanay mo. Itago mo na. Hindi, Tio. Hindi po yun yung ibig kong sabihin. Ganito kasi yun. Kanina, nung naligo kami ni Melvin sa batis, nakita ko yung lalaking to. Nakatingin sa akin mula sa malayo. Hindi ako pwedeng magkamali. Ito yung lalaking nakita ko doon. Ano, Albert? Paano nangyari yun? Hindi ko rin alam, Tio eh. Sinabi ko nga kay Melvin na may nakatingin sa amin. Pero sabi niya wala naman daw siyang nakita. At saka bigla na lang tong nawala parang bula. Ibig sabihin, nagpakita sa'yo ang kuya ko, Albert. Nagpakita sa'yo ang tatay mo. Marahil nga po, Tio. Pero alam niyo, pagkatapos kong makita siya, meron din akong nakitang kakaiba. May lumabas na isang bolang apoy. Lumulutang eh, tapos papunta pa nga sa amin. Yun din yung dahilan kaya bigla akong napatalon sa batis. Kaya basang-basa ako nung umuwi kami. San Telmo baka mo, Albert? San Telmo? Ano ho yun, Tio? San Telmo ang tawag sa bolang apoy na lumulutang. May kasabihan na ito'y kaluluwa ng isang taong namayapa. Yung iba naman, sinasabing naghahanap ito ng katahimikan. Pero sa palagay ko, nang maramdaman niya ang presensya mo rito, nakita na rin ng kuya ko ang katahimikan matagal niya nang inaasam. Dahil Albert, ang huling hiling ng tatay mo ay makita ka. Kaya't huwag mong sayangin ang pagkakataong ito. Alalahanin mo siya bilang isang ama kahit na hindi mo naman talaga siya nakasama.
Pero lagi mong tandaan na mahal ka niya at lagi siyang nariyan sa tabi mo. Sa gabing iyon, napatunayan ko mahal ako ng tatay ko. Magiging masaya na sa wakas ang kapatid ko sa kabilang buhay, Albert. Salamat sa iyo. Pagkatapos ng aming pag-uusap ni Tio Pilo, bumalik ako sa kwarto ni tatay. Habang nakatingin sa kanya, hindi ko maiwasang mag-isip. Ito na nga ba ang huling pagkakataon na makakasama ko siya? Ang tanging gusto ko lang ngayon ay makayakap siya kahit minsan. Kahit ito na ang una't huling pagkakataon. Gusto kong malaman niya na andito ako para sa kanya. Sa kasamaang palad, Misteri, naganap nga ang inaasahan ng lahat. Sa mismong gabing iyon, pumanaw si tatay. Napakabigat sa aming lahat ang pagkawala niya, pati kina Tio Pilo at sa isa pa niyang kapatid. Kami ni nanay ay tahimik na nagluksa. Tinanggap na ang mapait na realidad. Pero sa kabila ng lungkot, Misteri, ramdam naming nakalaya na siya sa hirap na dinanas niya sa mahabang panahon. Sa wakas, natagpuan na rin niya ang katahimikan na matagal niya nang hinintay. Nagpasalamat rin ako kay nanay dahil binigyan niya ako ng pagkakataong bumalik sa probinsya. Hindi ako nagtanim ng sama ng loob sa kanya dahil alam kong may rason sila kung bakit nila nagawa iyon. Naisip ko nga kung hindi niya ako pinilit ngayon, hindi ko sana mararanasan na makasama ang aking tatay kahit sa huling sandali nito. Nangako din ako sa mga tiyo at tiya ko, pati na din kay Melvin at sa iba kong mga pinsan, na babalik ako doon upang magbakasyon paminsan-minsan para makasama sila. Sa katunayan nga, Misteri, nakaplano na ang susunod kong bakasyon at pagbisita sa kanila ngayong taon. Hanggang dito na lamang po, Misteri, at maraming salamat kung sakaling itatampok nyo ang kwento kong ito.